Nakatulog ka na ba ng buong 8 oras at nagising ka pa rin na pagod? Ang pakiramdam na nagpapahinga ay maraming kinalaman sa kalidad at dami ng iyong pagtulog. Bukod sa stress at iba pang mga kadahilanan ng emosyonal na sanhi na mga walang tulog na gabi, maraming mga panlabas na kadahilanan na maaaring makagambala kung gaano at paano ka natutulog. May mga bagay na dapat mong malaman na hindi dapat pinapasok sa iyong kwarto na maaaring magdulot ng kawalan ng pahinga. Ano-ano ang mga ito? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-like kung nagustuhan ang topic na ito at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang iyong silid tulugan ay isang lugar para sa intimacy at pamamahinga. Ang paraan ng itsura ng iyong silid at mga gamit at bagay na nasa loob nito ay nakakaapekto sa iyong estado ng pag-iisip at pagiging produktibo. Narito ang ilang mga bagay at gamit sa kwarto na hindi nakakatulong sa iyong makatulog ng mas madali, makatulog sa buong gabi at lubusang makapagpahinga. Malalaking salamin. Hindi mo dapat makita ang iyong sarili sa anumang salamin kapag nasa iyong kama. Kung ang isang salamin ay inilagay sa tapat ng iyong kama, ibabalik nito ang enerhiya na iyong ibinubuga habang natutulog ka. Sa makatuwid, kung meron kang maraming negatibong enerhiya sa iyong silid tulugan, sinasabi nga mga salamin ay maaaring magpalakas nito at magpalala. Kung mayroon kang magandang enerhiya sa iyong silid tulugan, ang salamin sa kwarto ay makakatulong upang palakihin ito at lumikha ng mas positibong espasyo. Kapag ang silid tulugan ay makikita sa mga salamin, ang lahat ng mga uri ng enerhiya ay sumasalamin pabalik, na maaaring mag-alis ng iyong sariling lakas. Kaya maaari nilang hikayatin ang insomnia at makagambala sa dami at kalidad ng iyong pahinga. Ngunit kung sa tingin mo ay parang may magandang enerhiya ang iyong kwarto, maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng mga salamin. Gayunpaman, kung ang iyong espasyo ay may negatibong enerhiya, dapat itong iwasan. Maaari itong magresulta sa pagkabalisa at palakasin ang mga alalahanin sa iyong isipan habang nagpupumilit kang makatulog at sinusubukang manatiling kalmado, ay halos imposibleng makatulog ka. Inirerekomenda na takpan mo ang mga salamin sa kwarto sa loob ng ilang gabi at pansinin kung bumuti ang iyong pagtulog. Kung nakakatulog ka ng mahimbing na may takip sa kanila, isaalang-alang ang pagpapalit sa kanila o ilipat sila sa ibang lugar. Ang anumang bagay na maaari mong gawin upang bawasan o alisin ang mga alalahaning ito ay sulit na subukan. Mga santo o altar. Ang paglalagay ng altar sa iyong silid tulugan ay hindi inirerekomenda. Ito ay kawalang galang. Oo nga't kahit saan ay maaaring maglagay ng altar, ngunit hindi sa iyong kwarto. Pwede ang magsabit ng isang crucifix sa may o malapit sa pinto ng kwarto. Iwasan lang isabit ito sa taas ng iyong kama o headboard na para kang nasa loob ng ospital. Pinakamainam na ilagay ang iyong home altar sa iyong living room sa harap ng iyong main door. Halaman na may lupa. Ang mga halaman ay hindi angkop para sa silid tulugan dahil sila ay gumagawa ng enerhiya na sumasalungat sa iyong pagtulog. Ang mga lupa ay nagdudulot ng mga negatibong enerhiya na maaaring makapinsala at makagambala sa ating pagtulog. Ikinakabit din ang paniniwalang ito sa paglibing sa patay na kung saan ay tinatabunan ng lupa ang taong namatay. Kaya iwasan ito lalo sa silid tulugan na kung saan ang taong natutulog ay naiuugnay sa patay. Maaaring maglagay ng mga halaman na nabubuhay sa tubig. Basta ang iwasan lamang ay ang umaagos na tubig na para bang nalulunod ang enerhiya sa loob ng iyong kwarto. Mga tuyong bulaklak at artipisyal na bulaklak. Sa pangkalahatan, ang mga pinatuyong bulaklak ay hindi maganda saan man sa loob ng bahay mo ilagay. Patay na sila at lampas na sa kanilang kalakasan. Kaya wala silang anumang enerhiya sa buhay. Ang mga ito ay pinagmumulan ng patay na enerhiya
na nauugnay sa kamatayan at lipas na enerhiya na kailangan ng umalis. Mas lalo na hindi ito angkop sa silid tulugan kung saan ikaw ay natutulog at katabi mo ang mga patay at tuyong bulaklak. Mga larawan ng namatay na. Ang mga larawan ng ating mga mahal sa buhay ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na nagpapaalala sa atin ng mga magagandang pagkakataong kasama natin sila. Ngunit may mga tamang lugar kung saan dapat maghang o maglagay ng litrato ng mga mahal sa buhay na pumanaw na. Base sa karanasan, ang paglalagay ng litrato ng mga namatay na sa iyong kwarto ay magdudulot sa iyo ng kalungkutan at ang iba ay hindi makakatulog dahil sa pakiramdam nila na nakatingin sa kanila ang mga nasa larawan. May tamang lugar kung saan pwedeng ilagay ang mga ganitong larawan. Mga kalat. Ang kalat ay direktang sumasalungat sa kung ano ang dapat ay isang matahimik at nakaka-relax na kapaligiran kung saan dapat mong i-recharge ang iyong sarili. Ang isang makalat na kapaligiran ay isang kapaligiran na patuloy na nagpapaalala sa iyo na hindi ito maayos, na nagpapabigat sa iyong utak kahit hindi mo alam sa pakiramdam na may trabaho na dapat gawin. Ginagawa nitong mas mahirap na mag-relax at makakuha ng magandang pagtulog sa gabi na maaaring mag-ambag sa karagdagang stress at mas malalim na mga issue sa kalusugan. Ang nakikitang kalat, gaya ng mga kalat sa iyong sahig ng kwarto, ay natural na mas problemado. Maaring hindi makita ang mga kalat na nakatago sa likod ng pinto ng aparador, sa ilalim ng iyong kama o sa drawer ng kwarto, ngunit ito ay kalat pa rin. Kung ang iyong mga kalat sa kwarto ay hindi makontrol, maghanap ng mas mahusay na storage at mga sistema ng organisasyon upang matulungan ka. Ang isang closet organizer, extra wardrobe o isang bed surround unit na nagpapalaki sa storage space ng iyong kwarto ay magandang lugar upang magsimula. Mga alagang hayop. Marami sa atin ngayon na pinapayagan ang kanilang alagang hayop na matulog sa kanilang kama. Pinapahalagahan din ng ilang mga may-ari ng alagang hayop ang dagdag na pakiramdam ng seguridad. Hindi rin maikakaila ang isang natatanging kaginhawaan sa pag-cozy up sa isang aso o pusa habang natutulog ka. Ngunit ito ay hindi dapat ginagawa. Tandaan na mga alagang hayop ay maaaring mapahusay ang iyong pagtulog, ngunit ang iba ay maaaring makagambala sa iyong pagtulog. Ito ay napaka-individual dahil ang abala ay maaaring nakakahalaga ng isang gabi ng pagpapahinga. Aquarium at mga fountain. Ang pagtulog sa pamamagitan ng pagtingin sa isda ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makapagpahinga. Ngunit ang isang aquarium sa kwarto ay itinuturing na masama at maaaring maging isang nakakagambalang impluwensya sa tahimik na silid na ito. Ang mabilis, malakas, aktibo at maliwanag na enerhiya ng tubig at ang lumalangoy na isda ay gumagawa ng masyadong maraming enerhiya para sa mahimbing na pagtulog. Maaari itong magdulot ng mga problema sa pagtulog at pagkain. Ang filter sa aquarium ay gumagawa ng mga ingay na maaaring makaistorbo sa pagtulog at humantong sa iba pa mga problema sa kalusugan tulad ng hypertension, pagkabalisa at sakit sa puso. Sa tag-araw, ang tubig mula sa aquarium ay maaaring magpataas ng kahalumigmigan sa silid. Ang iyong silid tulugan ay maaari ding mag-amoy malansa. Kahit mga literato ng mga aquarium at fountain ay dapat na iwasan. Ito ay maaaring maghikayat ng pangit na kapalaran at ang pag-ibig ay maaaring hugasan. Maaari ang mga elemento ng tubig tulad ng mga fountain at likhang sining na naglalarawan sa mga karagatan ay maaaring magsulong ng magandang kapalaran sa bahay. Dapat itago mga ito sa labas ng kwarto dahil nagbibigay sila ng sobrang energetic na enerhiya. Matatalim na sandata o sharp weapons. Iwasan na matutulis na metal sa loob ng kwarto gaya ng kutsilyo, palakol, espada, baril, gunting at iba pa.
Ang matalim na metal na malapit sa iyong kama ay kadalasang nagre-resulta sa pagputol sa buhay, tulad na sa mga operasyon. Ito ay magdadala rin sa iyo ng pagkabalisa at pakiramdam ng panganib dahil nasa loob lamang ng iyong silid ang mga mapanganib na sandata. Bookshelf. Ang mga libro ay naglalaman ng aktibong enerhiya na nagpapasigla sa isip. Ang matataas at umaambang na mga piraso ng muebles tulad ng mga bookshelf ay maaari ring magbigay ng masikip na enerhiya. Para sa mas mahimbing na pagtulog sa gabi, subukang ilipat ang mga aklat at buong bookshelf sa labas ng silid kung saan ito naaangkop. Gamit sa pag-eehersisyo o home gym. Ang gamit sa pag-eehersisyo ay iwasang ilagay sa iyong kwarto dahil ito ay pinagmumulan ng aktibong enerhiya. Hindi ito masyadong nakakatulong para sa pagtulog. Kung gusto mong maging mas malamig ang kwarto upang matulungan ka magpahinga at matulog, pinakamahusay na panatilihin ang mga kagamitan sa ehersisyo sa ibang lugar ng iyong tahanan. Napakahalaga ng silid tulugan sapagkat ito ang silid kung saan nagre-recharge ang tao para makakuha ng panibagong lakas sa mga susunod niyang aktibidad at upang ihanda ka para sa mga hamon ng bukas. Ang kawalan ng tulog ay maaaring maging sanhi ng depresyon, problema sa kalusugan at marami pang kakilakilabot na bagay. Kaya sa mga naniniwala ay makakatulong ang mga nabanggit na pamamaraan upang makapagpahinga at makapag-relax sa iyong silid tulugan. Samahan natin ang pagdarasal sa Poong May Kapal para gabayan tayo sa ating buhay.